Ulo ng mga nagbabagang balita, 3 NPA members sa Buena Vista, Agusan del Norte, masayang nakapiling ang pamilya noong Pasko at Bagong Taon matapos ang voluntaryo nilang pagsuko sa kasundaluhan. Fourth ID nakapagtala ng 178 neutralisasyon ng NPA members at pagkakuha ng 268 baril mula sa rebeldeng grupo sa loob ng taong 2025. 24 na mga dating rebelde sinimulan ang bagong buhay matapos tumanggap ng Safe Conduct Passes sa Claveria, Misamis Oriental. 5 dating rebelde sa Misamis Oriental tumanggap ng tulong pinansyal mula sa local government unit ng Balingasag at Lagunglong. 4ID nakiisa sa pagkunita ng Rizal Day sa Cagayan de Oro. Magandang araw Northern Mindanao, Caraga Regions at sa buong bansa na nakatutok via Facebook. Happy New Year! Ngayon ay araw ng Biyernes, Enero 2, 2026. Pagbabalita hinggil sa kabayanihan ng kasundaluhan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng dibisyon. Ito ang 4ID News Bayani Update. Simulan natin ang balitaan. 3 miyembro ng NPA o New People's Army sa bayan ng Buena Vista, Agusan del Norte, ang voluntaryong sumuko sa mga tropa ng 23rd Infantry Battalion at masayang nakapiling ang kanilang pamilya noong Pasko at Bagong Taon. Narito ang detalye ng balita. Bago ang selebrasyon ng Kapaskuhan noong Disyembre 25 at Bagong Taon noong Enero 1, voluntaryong sumuko ang 3 kasapi ng New People's Army sa mga tropa ng 23rd Infantry Battalion. Isinagawa ang pagsuko sa Jamboree Site, Purok 6, Barangay Alubihid sa bayan ng Buena Vista noong Disyembre 24. Ang mga sumuko ay kabilang sa isang natitirang grupo ng NPA na nag-ooperate sa Agusan del Norte. Kasabay ng kanilang pagsuko, isinuko rin ng mga dating rebelde ang isang baril at mga bala. Kasalukuyan silang sumasailalim sa custodial debriefing at dokumentasyon upang may pasailalim sa ECLIP o Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng pamahalaan. Ayon sa mga sumuko, ang kanilang desisyon ay bunsod ng matinding pagnanais na makapiling muli ang kanilang mga pamilya at magsimula ng mapayapa at marangal na pamumuhay lalo na sa Kapaskuhan. Isang selebrasyon na sumisentro sa pagmamahal sa pamilya at pagkakaisa. Sa isang pahayag, sinabi ni 23rd IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Glenford Libre na pinatutunayan ng pagsukong ito ang malakas na impluwensya ng pamilya at ng diwa ng Pasko sa pagpili ng kapayapaan. Tiniyak din niya ang patuloy na paggabay ng kanilang unit sa mga sumuko habang sila ay muling nagbabalik loob sa lipunan. Binigyang diin din ni 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. ang buong suporta ng Hukbong Katihan ng Pilipinas sa mga rebelde sa pamamagitan ng mga programang pangreintegrasyon ng gobyerno, kabilang ang kabuhayan at serbisyong panlipunan. Umabot sa 178 lider at miyembro ng New People's Army ang naneutralisa ng kasundaluhan ng 4th Infantry Division sa loob ng taong 2025. Kalakip sa nasabing bilang ang 21 na napatay sa enkwentro, 4 na nahuli mula sa sagupaan, 7 nadakip mula sa law enforcement operations at 146 na sumuko. Maliban pa rito, nasa 268 ang bilang ng mga baril na nasamsam mula rin sa mga NPA matapos ang pinaigting na focus military operations ng kasundaluhan mula sa iba't ibang line units ng 4ID sa Northern Mindanao at Caraga Regions. Dagdag pa rito, 12 rin ng mga hideout o encampment ng NPA ang nakubkob ng mga tropa mula sa mga operasyon. Ayon kay 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr., ang nasabing tagumpay ay bunga ng walang humpay na pagsisikap ng bawat kawal ng dibisyon, aktibong kooperasyon ng mga former rebels at ng mga komunidad, pati na rin ng mga partner stakeholders na patuloy na tumutulong sa kampanya ng gobyerno na mapanatili ang kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Kaya naman, taos-puso ang pasasalamat ng 4ID sa bawat isa at naway magpatuloy ito sa taong 2026 at nang tuluyang makamit
ang minimiting pagtatapos ng armadong tunggalian laban sa NPA. 24 na dating rebelde ang tumanggap ng kanilang safe conduct passes sa isang pinagsamang awarding ceremony na pinangunahan ng Local Amnesty Board ng Cagayan de Oro City noong Disyembre 19 sa 58th Infantry Battalion Headquarters sa Sitio Migbanday, Claveria, Misamis Oriental. Sa kabuuang bilang ng mga benepisyaryo, 20 ang sumuko sa pamamagitan ng 58 IB, habang 4 naman ang sumuko sa 88 IB sa Bukidnon. Bilang suporta sa muling pagbabalik ng mga dating rebelde sa lipunan, nangako ang Department of Agriculture Region 10 ng tulong pangkabuhayan para sa mga Friends Rescued Livelihood Cooperative. Ipinahayag din ng mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan ng Claveria at Balingasag ang kanilang buong suporta at pagtanggap sa mga dating rebelde. Dumalo sa aktibidad si 4th ID Assistant Division Commander Brigadier General Consolito Piekla kasama ang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations o G7 na si Colonel Ricky Canatoy. Sa kanyang mensahe na ipinaabot ni Brigadier General Piekla, nagpasalamat si 4th ID Commander Major General Michelle Anayron Jr. sa mga katuwang na ahensya ng gobyerno sa patuloy nilang suporta. Hinimok din niya ang mga dating rebelde na maging inspirasyon sa kanilang mga kasamahan upang sumuko at samantalahin ang amnesty program ng pamahalaan. Binigyang diin na ang pagbibigay ng safe conduct passes ay patunay ng taus-pusong hangarin ng gobyerno para sa kapayapaan at pagkakasundo sa tulong ng NTF-ELCAC. Pinangunahan ng mga lokal na pamahalaan ng Balingasag at Lagumlong, Misamis Oriental ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa 5 dating rebelde bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan para sa kapayapaan sa rehiyon noong Disyembre 23. Personal na pinamunuan ni na Mayor Alexis S. Quiña sa Balingasag at Mayor Franz Angelo A. Capistrano ng Lagumlong ang turnover ng tulong pinansyal na layong magsilbing panimulang suporta sa pagbabalik ng mga benepisyaryo sa normal na pamumuhay. Samantala, nakiisa ang hanay ng kasundaluhan sa paggunita sa Rizal Day sa Cagayan de Oro bilang pagpupugay sa kabayanihan at diwa ng nasyonalismo ni Dr. Jose Rizal. Narito ang ulat. Nag-iisa ang 4th Infantry Division sa buong bansa sa pagunita ng ika-129 na anibersaryo ng Rizal Day noong Disyembre at 30. Sa pangunguna ng pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro, isinagawa ang isang wreath-laying ceremony sa Rizal Monument sa Plaza Divisoria bilang pagpupugay sa buhay, kabayanihan at hindi matatawarang pamana ni Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Pinangunahan ni 4ID Assistant Division Commander for Reservist and Retiree Affairs, Colonel Ray Pasco, ang mga opisyal at enlisted personnel ng 4th Infantry Division sa pag-alala sa mga adhikain ni Rizal, ang pagkamakabayan, katapangan at walang pag-iimbot na paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Sa temang Rizal, sa pagbangon ng mga mamamayan, aral at diwa mo ang tunay na gabay. Muling binigyang diin ng aktibidad ang mga walang kupas na aral ni Gato Rizal na patuloy na gumagabay at tumuhubog sa bansa sa paglipas ng mga henerasyon. Ayon kay 4ID Commander Major General Michelle Anayron Jr., patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga kawalang sandatahang lakas ng Pilipinas ang mga prinsipyo ni Rizal sa kanilang sinumpaang tungkulin na ipagtanggol ang saligang batas, pangalagaan ang demokrasya at maglingkod sa bayan ng may dangal at profesionalismo. Dagdag pa niya, ang mga sakripisyo ni Dr. Jose Rizal ay paalala na ang kalayaang tinatamasa ng mga Pilipino sa kasalukuyan ay bunga ng tapang, talino at wagas na pagmamahal sa bayan. Mga kabayani, maligayang bagong taon sa ating lahat. Naway patuloy na maghari ang pagmamahalan at kapayapaan sa ating tahanan at sa ating pamayanan. At yan ang mga balita ngayong linggo para sa karagdagang news updates. I-follow nyo lang po ang aming social media accounts na naka-flash sa inyong mga screens. Sa ngalan ng buong puwersa ng Division Public Affairs Office, 4th Infantry Diamond Division Philippine Army, ito ang inyong mga kabayaning Patrick Martinez at Bon Enriquez. na nagpapaalalang kahit nasan man kayo, mahirap man o malayo ang tatahaking landas, Walang malayo sa puso ng sundalo.
ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Mulat, buksan ang puso at isipan, alamin natin karapatan, hawak natin ang katotohanan. Tindig, matibay na panindigan, ipaglaban ang kalayaan, hindi basisiil para sa bayan. Hindi paaapi sa dayuhang mapagmalaki. Uubusin ko aking lakas, di patitinag sa dahan.